Ang gusto ko pong bigyan ng pansin sa araw na ito ay yung issue na pinapalabas ni Argel. Ito ay isa sa mga nakasubaybay sa ating programa dito sa SLTV, mga kaibigan. Si Argel, mga kaibigan, ay alipores po ni Kibuloy. At ang topic na kanyang sinasabi dito sa programang Expose the Truth, mga kaibigan, ay yung tungkol po sa rapture na para sa kanya, ayon kay Kibuloy, mga kababayan, na kanyang guro, ay yung rapture, hindi po ito magaganap, walang totoong pag-agaw, hindi po ito mangyayari sapagkat ang rapture para kay Argel, ayon sa kanyang guro na si Kibuloy, ay spiritual. Mga kaibigan, mga kababayan, makinig po kayo. Napakahalaga po ito at sana Argel ay maunawaan mo. At makita po ninyo kung gaano kasinungaling itong si Kibuloy na inyong pinaniniwalaan. Si Kibuloy, mga kaibigan, ay puro panlupa yung nasa utak, puro panlupa. Hindi po nakatuon sa mga bagay doon po sa langit. Bagamat ginagamit niya ang langit, pero malayo po sa katotohanan. Unang-una, kapag siya'y nangangaral, bihira siyang gumagamit ng mga talata at kung gumamit man ng talata, ay inaangkin niya. Tulad lamang po itong video na gusto kong ipakita, kaya bago po tayo mag-react, bago po natin sagutin, panuorin muna natin yung aral ni Kibuloy tungkol sa rapture. Ito ay link na ibinigay ni Argel dito sa ating programa. Ito po kasi yung kanyang paliwanag, mga kaibigan, kapatid na Razel, kapatid na Milo. Ito kasi yung mga nakikipagtulig tumutulong sa atin, nakasubaybay lagi. Salamat nga pala sa inyo, mga kaibigan, mga kapatid, sa inyong pagpapaliwanag. Sadyang matigas ang ulo itong si kaibigang Argel, gusto kong ipakita yung link na ibinigay ni Argel dito sa ating programa tungkol po sa sinasabi niyang spiritual rapture daw at hindi daw ito magaganap. Yung sinabi ni Apostol Pablo na aagawin ang Kristiyano, hindi daw totoo yon ayon kay Kibuloy na guro ni Argel. Ipakita ko itong video na kanyang ibinigay dito sa programang Expose the Truth. Think about it. Thank you, Pastor. As we continue, we have a message here from Elisheva Elizabeth. If this man who claimed he is the reincarnated Jesus is the appointed Son of God, and that he owns every man's soul and the whole universe is true, why there is no rapture yet? Why we still here on earth, not in heaven yet? Why there is no judgment yet? As the Bible said, the second coming of Jesus Christ is to take every believer to heaven, to judge people, and it's said that no one knows when is the second coming of Jesus, even the angels in heaven and the Son, but the Father only. Think about it. Okay, maganda tong kay Elizabeth, Elisheva Elizabeth. So, ang tinutukoy mo dito, you are saying that this is me already, no? You are trying to point to me. Why is there is no rapture? Because your interpretation of the rapture is denominational. That a real physical trumpet will sound, and all of you who claims Jesus is your Savior will all go up and meet him up in the air. Wrong. The rapture has already taken place and is still taking place. Amen. The rapture is first of all spiritual. The changing Paul was saying we shall all be changed. It should come from within.
before it should come from without. It is the changing of our disobedient spirit unto the obedient spirit. That's why English ito eh. English ka pa talaga. Gusto ko sa Tagalogin. Ha? Makaintindi ba dito, no? Oh, so, yung sinasabi mo wala pang rapture, interpretasyon ng denominasyon yun. Yung rapture nangyari na at nangyayari hanggang ngayon. Yung lahat na nakikinig sa sinasabi ko at sinusunod ito at dumaan sila sa bautismo ng tubig at apoy, sila'y na-rapture na. Spiritually, na-rapture na sila. Kaya siya nagpatayo ng isang Covenant Mountain, Paradise Garden of Eden Restored. Hindi yung lugar ang unang-unang makikita mo. Ang Garden of Eden Restored, ang anak yun. Ang Covenant Mountain, Paradise Garden of Eden Restored, ay ang anak yun. Siya ang unang ma-restore bago pa ang kalikasan. Sapagkat hindi naman kalikasan ang pupunta ng langit. Wala namang kaluluwa yun. Yung taong nakatira doon, si Adan ang nawala at siyang dapat iligtas, ibalik siya doon. Pag naibalik ka sa Garden of Eden restored, na-rapture ka na. Sino naunang nakabalik doon? Ako. Ngayon, ako'y ginagamit ng Ama at ako yung kanyang boses sa huling araw nito. Ako yung kanyang tahanan. Kaya ginawa kong anak para ma-claim ko yung sinabi niyang, I am the way, the truth, the life. No man goes to the Father but by me. Why? This the Father who mentioning those words. Ang mga salita ko, hindi ko nasa sarili ko, kundi sa amang nananahan sa loob ko. Sino ang ama ko ngayon? Si Jesus Christ. Ang kanyang mga salita dito sa akin. Amen. So, pag naniwala ka sa akin, you are already in principle raptured in the Spirit. Amen. Wherever you are. Kahit saan pa yung katawan mo ngayon, nasa Amerika, nasa Canada, nasa Europa, Asia, ang espiritu mo ay taga-bagong Jerusalem ka na. Tagalangit ka na. Kaya sinabi yan, thy kingdom come. Nandito na yung kanyang kaharian. Thy will be done on earth. Paano mo alam na ang kanyang kingdom narito? Meron nang gumagawa sa kanyang kalooban dito. Amen. Sino yung nauna? Ako. Amen. Kaya nga yung lugar ko, ang kanyang ginamit. Na maging Garden of Eden restored. Kaya doon, pagka ikaw ay naging loyal ka sa appointed son at sa kanyang mga sinabi, yun ang lugar na tayo ay pinag-isa ang ating espiritu. Yun ang Garden of Eden restored. Yun sa spiritual ang nanay natin na sumusunod sa kalooban ng Ama. Yung nanay ko yun. Ang nanay ko is, thy will be done. Yung tatay ko, my will be done. Oh, yun. Nagkasama yun sa espiritu at nanganak sila. Ako yung unang anak sa espiritu na may katawan. Kaya ang tawag sa akin, anak. Oh, anak ng bagong Jerusalem, anak ni Jesus Christ sa espiritu. Alam ko yung tatay ko, alam yung nanay ko. Oh, yun ang lugar na sinatawag niya. Pag New Jerusalem, lugar yan o lupa na nagbubunga. Equivalent yan sa wife of God in the Spirit that produces sons and daughters. Oh, na-rapture ka na, di ba? Sinabi mo, why we're still here on earth, not in heaven? This is heaven on earth. Tingnan nyo, sa judgment ng Diyos sa Sodoma and Gomorrah, gumawa siya ng lugar. Mount Zoar is the place where they will be saved. In Egypt, during the 10 plagues, Goshen naman, ang parang langit nila. Doon sila pupunta. Yung langit na sinasabi mo, ang kasi interpretasyon at utak ng tao pag langit, yung manglilipad ka, pupunta ka doon sa ibabaw na blue skies, hindi yun ang langit. Yung mga lapaap, pag nakasakay ka ng aeroplano, kikita mo lapaap, langit na yun, para sa'yo. Oh, hindi yung lilipad-lipad ka sa kahanginan, tapos parang pabaligtad-baligtad ka doon sa kalawakan na walang gravity. Hindi yun ang langit. Ang langit ay ginawa rin ng Diyos yun na hindi panapakan ng makasalanang tao. Ito yung ministry ko. Kumbaga ako yung pinaka-ambasador dito. O kayo yung mga crew ko dito, staff. Pag pumasa
basta kayo sa ambasador na wala iba kundi ako, ay itong embassy ko dito, ito yung Garden of Eden restored. Hindi pag-aari ng mundo yan. Hindi pag-aari ni Satanas yan. Di ba si Satanas ang nag-aari ng mundo ito? Hindi pag-aari ni Satanas yun. Ang nangyayari doon ay ang kalooban ng Diyos. Kingdom of Heaven yun. Yun ay bukas ang langit doon. Oh, doon ang patutunayan mong ikaw ay taga doon talaga. Kaya, magiging taga doon ka lang kung nagbago yung espiritu ng tulad ko. Maaari ka nang sumunod sa kalooban niya, dito ka pa. Pumasa ka na sa interview ko. Eh di, kandidat, may visa ka na. Tingnan mo itong mga na-denied. Di ba mura ng mura? Lait ng lait? Oh. Kaya ang langit ng Diyos nandito na sa lupa. Kala nyo kayong mga tao kayo, didiretso kayo doon? Hindi nga kayo pumasa sa akin dito. Didiretso pa kayo doon? Ang istrikto lang lang. Ako nga taong katulad ninyo, napakalaki pa ng mga long-suffering ko, ng leeway para sa compassion ko. Hindi kayo makapasa sa akin eh. Tapos didiretso kayo doon. Ako, mahirap yun. Sisipain kayo doon. Sabi mo, why there is no judgment yan? We are being judged right now by the appointed Son. If we are going there or not. So if you join me, then you will be tried. Ayan po mga kaibigan, maliwanag po yung ating napakinggan kay Pastor Kibuloy na yung rapture mga kaibigan ay hindi po ito magaganap literally, walang pag-agaw, walang pupunta sa lapaap, kundi ito po ay naganap spiritually. Kapag tayo daw ay sumampalataya sa Kanya, maniwala sa Kanya, na-rapture ka na. Yun ang kanyang sagot doon sa nagtanong. So, ibig sabihin, kapag sumampalataya ka kay Kibuloy, mabubuhay ka ngayon sa espiritu, mabago yung ugali mo, yun po yung pagkabuhay na maguli para sa kanya, mga kaibigan. Pero ipapakita ko sa iyo, kapatid na Argel, bagamat hindi naman po bumasa kasi itong si Kibuloy ng talata, kasi nagkwento-kwento lang po siya. Yan kasi ang mahirap pag hindi magbasa ng talata, mga kababayan, ang isang mangangaral. Kwento-kwento lang, no? Ang sabi ni Kibuloy, hindi daw magaganap yung pag-agaw. Yung sinabi ni Pablo na aagawin ang mga namatay kay Kristo at dadalhin sa alapaap. Wala daw po yun. Pareho lang ni Kibuloy yung mga Katoliko na hindi rin sila naniniwala sa pag-agaw, sa rapture, mga kababayan. Pero ito, i-analyze po natin, mga kababayan, kung totoo nga po yung sinasabi ni Kibuloy. Kasi, mga kapatid, ang sabi ni Pastor Kibuloy, spiritual daw yung pagkabuhay na maguli. Hindi daw yung ating katawan na namamatay, kapag ikaw ay mamatay, pagbalik ng Panginoong Jesucristo, bubuhayin muli ang mga katawan nating namatay. Yun po kasi ang nasa Biblia. Pero kay Pastor Kibuloy, ang rapture, kapag sumampalataya ka kay Kibuloy, maniwala ka kay Kibuloy, sumunod ka sa kanyang mga alituntunin, mabubuhay ka spiritually, ma-change yung pag-uugali mo, yun daw yung pagkabuhay na maguli. Mali mali. Napakamali, kapatid na Argel. Kung iisipin mo lang dito sa sinabi ni Apostol Pablo, dito sa unang Tesalonica, Kapitulo 4 sa versikulo 16, makinig kang mabuti, kaibigan Argel. Sana mabuksan yung utak mo, sana mabuksan yung isip mo, at mabawi pa yung kaluluwa mo kay Kibuloy. Makinig ka kaya kay Sis Arlene, itong dating pastor ni Kibuloy. Alam mo naman, kilala mo naman siguro si Arlene, yung humiwalay kay Pastor Kibuloy, kung paano niya sinasabi yung mga ginagawa ni Kibuloy doon po sa kanyang kingdom,
mga kababayan. Mahirap lang kasi tayo magbigay ng mga video ni Sis Arlene kasi mga confidential po yon, mga kapatid, pero meron din namang mga katotohanan. Hindi naman magsabi siya ng hindi naman totoo yung mga kanyang sinasabi. Dito sa chapter 4 ng unang Tesalonica, Kapitulo 16, pakinggan mo kapatid na Argel, sana maunawaan mo ito. Ganito po ang sabi ng Apostol Pablo na sumulat po rito. Hindi po pinaniniwala nito ni Kibuloy. Ganito ang sinasabi, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit. Sabi ni Apostol Pablo, ang Panginoon din ang bababa mula sa langit, bababa. Yun ang sabi, mga kababayan. Sabi ni Kibuloy, siya daw yung last trumpet o siya daw yung bababa, binabaan ng Ama o ang ewan ko anong ibig niya sabihin, no? Siya daw ang inutusan, siya daw yung naging tahanan ng ama niya, no? Pero dito, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos. Pakinggan mo sa huling part. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Hindi spiritual ito. O hindi yung tulad na sinasabi ni Kibuloy, Argel, na ang pagkabuhay na maguli ay yung sumampalataya ka kay Kibuloy, tapos mababago ang buhay mo, yun ang pagkabuhay na maguli. Mali. Bakit? Kasi ang sabi dito, ang bubuhayin ni Kristo pagbalik niya ay yung namatay sa kanya. Yung namatay kay Kristo. Nakuha niyo po ba mga kaibigan? Iba yung sinasabi ni Kibuloy na kapag sumampalataya ka sa kanya, mababago ang buhay mo, mabubuhay ka spiritually. Hindi pagkabuhay na maguli yun yun ay hindi naman namatay. Kasi dito sa talata, ang bubuhayin yung namatay. Ibig sabihin, sumasampalataya sila kay Kristo, namatay sila kay Kristo. Dahil sa patutuo nila kay Kristo, pinugutan sila ng ulo, tinorture, pinatay. Yun ang ibig sabihin yung namatay kay Kristo. Ibig sabihin nabubuhay sila spiritually, kaya pinatay sila sa pamamagitan ng kanilang patutuo kay Kristo, pinatay. Yun ang tawag na pinatay, namatay kay Kristo. Yun po ang bubuhayin ni Kristo pagbalik niya, yung nangamatay kay Kristo, unang bubuhayin. Yung sinasabi ni Kibuloy, hindi Yung mga masasama, kapag sumampalataya kay Kibuloy, yun, mabubuhay sila spiritually, yun daw ang rapture o yun daw yung pagkabuhay na maguli. Mali. Na yung mga patay sa espiritu, kapatid na Ariel, yung mga spiritually dead, hindi sila namatay kay Kristo. Namatay sila sa kasalanan, patay sila sa kasalanan. Ang bubuhayin ni Kristo sa kanyang muling pagbabalik ay yung namatay sa kanya, yung namatay sa Panginoong Hesukristo. Yung mga nabuhay sa espiritu, yun yung kanyang binuhay sa pamamagitan ng kanyang salita. Sa Efeso chapter 2, sa verse 1, ganito po ang ating mababasa. At kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan na inyong nilalakaran noong una ayon sa lakad ng sanglibutan ito,
ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin ng espiritu na ngayon ay gumagawa ng anak ng pagsuway. Ito, nabuhay sila spiritually at nanampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Pero hindi yan yung sinasabi doon sa unang Tesalonika. Magkaiba yan, kapatid na Argel. Sana maunawaan mo. Iba yung nabuhay ka mula sa kasalanan, nabuhay ka, naging spiritual ka. Iba yung pagbalik ng Panginoong Hesukristo at bubuhayin niya yung namatay sa Kanya. Magkaiba yon. Sana makita mo yung aking gustong ipakita. Ang bubuhayin ni Kristo, pagbalik niya, yung namatay sa Kanya. Hindi yung namatay kay Satanas. Kasi yung namatay kay Satanas, ibig sabihin yung mga makasalanang tao. Patay sila dahil kay Satanas. Dahil sa pagsuway nila sa mga kautusan, sa pagsaway nila sa mga kautusan ng Diyos, patay sila. Spiritually dead. Patay sila. Dahil kay Satanas yun, patay sila. At nung sila'y sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, nabuhay sila spiritually. Pero hindi po yun yung pagkabuhay na maguli, pagbalik ng Panginoong Hesukristo. Kasi napakalinaw po dito na pagbalik ng Panginoong Hesukristo mula sa langit, bubuhayin niya yung namatay sa Kanya. Ano ibig sabihin yung namatay kay Kristo? Revelation chapter 20. At nakakita ako ng mga luklukan at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol. At nakita ko ang mga kaluluwa ng pinugutan ng ulo dahil sa patutuo ni Jesus. At dahil sa salita ng Diyos. At ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man. At hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay. At sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Andito po yung mga namatay kay Kristo dahil sa patutuo ni Kristo, namatay sila, pinatay. Dahil sa patutuo nila sa ating Panginoong Hesukristo, pinatay sila. Pinugutan sila ng ulo. Dahil hindi sila sumamba sa hayop, pinatay sila. Yun yung tinatawag na namatay kay Kristo, mga kababayan. At yun po yung bubuhayin ni Kristo pagbalik niya. Iba yung sinasabi ni Kibuloy na kapag sumampalataya ka kay Kibuloy, mabubuhay ka spiritually, yun daw yung pagkabuhay na maguli. Ang layo naman, patay ka nga sa kasalanan eh. Kanino ka namatay sa kasalanan? Kay Satanas. Patay ka nga sa kasalanan, ibig sabihin makasalanang tao ka, hindi ka namatay sa kasalanan dahil kay Kristo. Patay ka sa kasalanan. Kaya nung sumampalataya ka kay Kristo, nabuhay ka spiritually, at nung nabubuhay ka na spiritually, ipinaglalaban mo yung mga salita ng Diyos sa mga masasamang tao, nakipaglaban ka, nakipagtuligsaan ka sa mga maling pananampalataya, pinatay ka. Yun ang tawag ay namatay kay Kristo. Yun po yung kanyang bubuhayin pagbalik ng Panginoong Hesukristo, mga kababayan. Kaya itong sinasabi ni Kibuloy, napakalayo. Hindi po biblical, mga kababayan. Hindi po biblical. Yung rapture daw, naganap na daw nung April 30, 2005. When He reveals it, then we know. Amen. Kaya alam ko, kung kasi nagpasimula ang rapture, kailan? April 13, 2005. That is the day appointed by God. Alam mo ba yung rapture, kapatid? Yung sinasabi na rapture o pag-agaw kasi nasa Biblia. Rapture, sabi kasi ng mga iba, mga kababayan. Pero sa Biblia, ang tawag pag-agaw. Aagawin. Saan tayo dadalhin? Dadalhin tayo sa alapaap.
may gathering kasi na magaganap doon po sa Alapaap, mga kababayan, ano? Sa ikalawang Tesalonica, Kapitulo 2, sa versikulo 1. Ngayon, aming ipinamamanhik sa inyo, mga kapatid, tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo at sa ating pagkakatipon sa Kanya. Sa English yan ay gathering, mga kababayan, no? Pagtitipon, meeting. May magaganap na meeting doon po sa Alapaap na kung saan maaari ito ay pag-uusapan kung paano yung paghahari nila ng 1,000 taon dito sa lupa, mga kapatid. At ang igagather ng Panginoong Hesukristo, yung namatay sa Kanya, hindi yung patay sa kasalanan at mabubuhay spiritually, yung namatay po dahil sa patutuon nila sa ating Panginoong Hesukristo. Yun po yung Kanyang igagather. Mali po yung sinasabi ni Kibuloy, kapag sumampalataya ka mula sa iyong kasamaan, napakasama mo, for example, ikaw ay masamang tao, drug addict, rapist, kahit 11 years old, ire-rape mo, mula sa kasalanan na yon, kapag sumampalataya ka daw kay Kibuloy, mababago yung buhay mo, yun daw ang pagkabuhay na maguli. Ang layo naman. Patay ka nga sa kasalanan, mabubuhay ka spiritually. Hindi po pagkabuhay na maguli yon, at hindi po namatay sa Panginoong Hesukristo yon. Ang bubuhayin kasi napakalinaw doon po sa unang Tesalonica Kapitulo 4 versikulo 16. Ulitin ko, ang bubuhayin yung nangamatay kay Kristo. Ibig sabihin, spiritually na po sila, nabubuhay na po sila spiritually, nakipaglaban po sila sa maling doktrina, maling pananampalataya, ipinaglaban nila, at dahil hindi po nila madaig, pinatay sila tulad yung mga apostol, pinatay, pinagpapapatay, pinagpupugot ng ulo. Dahil ipinaglalaban nila yung kanilang pananampalataya, yun ang namatay sa Panginoong Hesukristo. Yun yung mga bubuhayin, kapatid na Argel. At pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo, hindi tulad yung sinasabi ninyo na yung rapture daw ay spiritual. Wala daw magaganap na pag-agaw at wala daw bababa. Hindi daw bababa ang Panginoong Hesukristo. Pakinggan mo dito sa Acts, kapatid na Argel. Acts chapter 1 sa verse 9. Ganito kasi ang magaganap pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi naman ito naganap sa panahon ni Kibuloy Ito, pakinggan mo At pagkasabi niya ang mga bagay na ito, ang Panginoong Hesukristo, nung ginader niya ang mga Kristiyano at pinagsabihan, and then nung natapos na niyang kinausap, ganito po ang nangyari. At pagkasabi niya ang mga bagay na ito, nang siya'y tinitignan nila, tinitignan ng mga apostol, tinitignan nila, literal ito, tinitignan nila, ay dinala siya sa itaas at siya'y tinanggap ng isang alapaap at ikinubli sa kanilang mga paningin. Verse 10. At samantalang tinitignan nila ang langit habang siya'y lumalayo, narito may dalawang lalaking nangakatayo sa tabi nila na may puting damit. O anong sinasabi? Yung mga dalawang nakaputi na nangagsasabi naman, kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo nangakatayong tumitingin sa langit? Ito ang sinabi nila. Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo ay pariritong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit. Ang liwanag paano tinitingnan ng mga apostol, mga alagad, ang Panginoong Hesukristo habang siya'y tumataas, palayo, papunta sa langit. Sabi yung dalawang nakaputi na mga anghel kasi yun sabi nila, yung tinitignan ninyo papunta sa langit, ganun din siya bababa, makikita nyo rin. Sabi nila,
Ganun ba? Ito, hindi ba literal ito? Literal na tinitignan nila kapatid na Argel. So, ibig sabihin, makikita mo rin ang Panginoong Jesucristo, ang kanyang pagbalik. Kung ikaw ay sumasampalataya sa kanya, at kung ikaw ay sumasampalataya, ibig sabihin, kapag ikaw ay namatay, ikaw yung tinatawag na namatay sa Panginoong Jesucristo. Namatay ka, habang ikaw ay nananampalataya, namatay ka, yun po yung tinatawag na namatay kay Kristo. Ang liwanag naman. At pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo, yung mga namatay, mabubuhay silang muna. Mabubuhay sila. Wala naman nabuhay na mga namatay nung dumating sa April 13, 2005 na sinasabi ni Kibuloy. Kundi yung mga, ang sinasabi niyang nabuhay na maguli ay yung mga makasalanang tao, sumampalataya kay Kibuloy, at sila'y nabuhay spiritually, yun daw ang pagkabuhay na maguli. Ang layo naman. Hindi naman ganon, mga kababayan. Dahil yung mga mabubuhay spiritually, hindi naman sila namatay dahil kay Kristo. Namatay nga sila dahil sa kanilang kasalanan Kaya sila binuhay spiritually sa pamamagitan ng Ebanghelyo, pero hindi po yun yung pagkabuhay na maguli. Ang tinatawag ng Biblia na pagkabuhay na maguli, ang bubuhayin ni Kristo, pagbalik niya, ay yung namatay kay Kristo. Sana makita yun, mapansin ninyo yung aking gustong sabihin dito, mga kababayan. Sana makita po ninyo, mga kapatid, ang ipinopoint ko po rito. Na mali po yung unawa ni Kibuloy. At itong mga alipores niya, kung makatawa, mga kaibigan, akala mo, alam talaga nila yung nilalaman ng Biblia. Yung amo nyo nga, hindi niya alam Lait ng lait. Kaya ang langit ng Diyos nandito na sa lupa. Mantangin mo yung sinabi niya na alam daw ni Faraon na maipapanganak ang magiging hari. Si Moises daw po yun. At kaya niya pinapatay ng lahat ng mga bata doon po sa Ehipto. 2 taong pababa, sabi niya. Hindi naman ganun ang nandun sa Biblia. No? Mga kababayan. Ang nasa Biblia po ay lahat ng mga ipapanganak na lalaki, i-abort, papatayin. Heto yung video, mga kapatid. Panurin natin kung gaano ka walang unawa si Pastor Kibuloy sa talata. Tapos, Moses was born. And when he was born, Pharaoh knew about this. And he commanded all of the children at the time, 2 years below, to be killed, to be sure that this boy, who is bound to be a king, will surely die. And Tama, no one will be. mali ang pangangaral mo. Hindi totoo na kaya siya nag-utos na ipapatay ang mga bata dahil alam niyang panganak na si Moises. Hindi. Ang dahilan niya kung ba't niya inutos patayin yung bawat lalaking batang ipapanganak dahil ayaw niya makasampuwersa ng Israel. Wala siyang kamalay-malay na nung panahon pala na yun, ipapanganak si Moises. Wala siyang malay doon. Ang intensyon niya, hindi para targetin si Moises, kundi para walang puwersa ang Israel na sa mga lalaki. Kaya pinapapatay niya sa mga hilot pagkapanganak pa lang. Hindi 2 taon pababa. Ang may utos noong 2 taon pababa si Herodes sa panahon naman ni Kristo. Kaya alam na alam mo, itong taong ito, daldalang ng daldal, di naman totoo sinasabi. Yes. Galing lang sa kuko niya, hindi siya nag-aral ng Biblia. itong mga alipores niya, kung makatawa, akala mo ang tatalino, no? Di ba mura ng mura?
Lait ng lait. Oh. Kaya ang langit ng Diyos nandito na sa lupa. Parang panlait pa yung kanilang mga halakhak. Halakhak ng mga anong halakhak yan, mga kababayan. So kapatid na Argel, yung sinasabi mong spiritual rapture, yung pagkabuhay na maguli ay yung mga makasalanang tao, magbago sila, mabubuhay sila spiritually, yun po yung rapture. Mali. Ang nasa talata, sabi na Apostol Pablo, ang bubuhayin ng Panginoong Hesukristo, pagbalik niya, yung namatay kay Kristo, hindi yung mga patay sa kasalanan. Yung namatay sa Kanya. Yung pinatay, dahil sa patutuo sa Kanya, pinatay sila, yun yung bubuhayin. Hindi yung patay sa kasalanan, maniwala sila, manampalataya sila sa Ebanghelyo, mabubuhay sila spiritually. Hindi po yun yung pagkabuhay na maguli. Nabuhay sila spiritually. Nung sila po ay nagiging spiritual na, nakikipaglaban na sila sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa Diyos, pinatay sila, yun yung namatay kay Kristo. Ganun yun, kapatid na Argel. Sana mabuksan man lang yung diwa mo, yung utak mo o yung isip mo, kaibigan, no? Sana mabuksan yung makawala ka dyan sa pagkabulag mo kay Pastor Kibuloy, mga kababayan. Manood ka kay Sis Arlene, sabi ko nga, no, mga kapatid. Yung mga video ni Sis Arlene, panuorin mo. Ano bang kwan ni Sis Arlene? Ano bang Labasan, tingnan nyo yung mga live broadcast ni Kibuloy na pinapakita yung mga workers niya sa iba't ibang bansa. Kumukunti sila, guys, kumukunti. Many of them have reached out, no? Humihingi ng tulong. Yung iba na nasa Pilipinas, they're hiding. Kasi alam naman natin na pagka nasa Pilipinas ka, you are more in danger than you are in abroad, katulad ko, no? Kung nasa Pilipinas ako, 'di ba? Alam niyo naman na matagal na akong ginawang dinuguan. Yung mga andoon pa, may mga sexual victims kaya si Kibuloy na hanggang ngayon nandoon pa. You know, from 10 years old. At hanggang ngayon andoon pa, 30 plus na. Hindi man lang makapag-aral. 3rd grade. Ang ganda-ganda ng mukha, pero wala namang laman yung utok kasi ayaw ni Kibuloy na magkalaman yung utok. God grace and mercy. At saka yung sinabi ni Pastor Kibuloy na ang Judgment Day daw ay doon sa Davao, doon sa kanyang Jerusalem. Yun daw yung langit na sinasabi. At pag gusto mo daw pumunta doon sa heaven, sa langit na kung saan ay dadalhin ang mga maliligtas, kailangan dadaan ka pa daw muna sa kanya. Siya daw kasi ang katotohanan paano naging katotohanan hindi nga naunawaan ng Biblia, mga kaibigan. At yung ini-issue ni Argel, mga kaibigan, tungkol po sa Holy One, kaibigan, mag-isip ka lang ng pangunawa. Buksan mo lang yung unawa mo. Subukan mo kaya manood sa doktrina ng kapatid na Eli nang mabuksan yung isip mo. Lumayas, dumistansya ka kaya muna kay Pastor Kibuloy. Kaibigan, dumistansya ka muna. Makinig ka sandali sa mga aral o turo ni kapatid na Eli para makita mo. Kasi iba yung ama, iba yung anak. Sa John chapter 14 verse 16, ang liwanag dumalangin po si Kristo
dumalangin. Kanino siya dumalangin? Sa Ama. Ano hiniling ni Kristo sa Ama? Humihingi siya. Ang hinihingi niya, yung Espiritu Santo, para siya yung maging mang-aaliw sa mga alagad na kanyang iiwanan. Ibig sabihin, pumataas ang Panginoong Jesucristo, papalit ang Espiritu Santo. Ang linaw naman, magkakaiba. Pero yung kapangyarihan nila, yung kanilang pagka-Diyos, iisa lang. Iisa lang. Power kasi yun eh. Ibig sabihin kasi yung Diyos, parang kapangyarihan yon, authority. Yung authority na yon, yung pagka-Diyos na yon, iisa yon. Yun ay galing lahat yun sa Ama. Sa Ama yon. O yung pagka-Diyos na yon, ibinigay sa anak, ibinigay sa Espiritu, nasa kanila yung iisang power, iisang Diyos. Nasa kanila yon. Kaya sabi ni Kristo, ako at ang Ama ay iisa, kasi iisa sila. Isa lang. Ang interpretasyon kasi ng mga oneness kapag isa ay talagang iisa. May tinatawag na isa, pero binubuo ng marami. Tulad yung walis, tingting. Yung walis tingting, marami yun eh. Napakarami yun. Pero pinag-isa, ang tawag na ngayon, isang walis tingting. Pero napakarami yun. Tulad po yung isang banda. May taga-gitara, may taga-kanta, may taga-organ, may taga-drum, may taga-bass. No? Pero ang tawag doon, isang banda. Tulad yung church, yung iglesia, isang katawan, isa lang eh. Pero maraming sangkap. Isa lang, pero maraming sangkap. May kamay, may paa, may bunganga, may tiyan. Ang daming sangkap eh. Pero isa lang ang tawag, isang katawan. Hindi ibig sabihin pag sinabing isa ay talagang isa lang, hindi. Sana po mga kababayan ay nakita nyo po yung aking gustong i-point po dito kay kapatid na Argel. Sana mabuksan yung diwa mo, kaibigan. Yung pagkabuhay na maguli ay hindi po yung mabuhay ka mula sa kasalanan, magiging spiritual ka. Hindi po yun yung pagkabuhay na maguli na sinasabi doon po sa unang Tesalonica, pagbalik ng Panginoong Jesucristo. Hindi po yun yung rapture. Mabubuhay tayo spiritually dahil patay tayo sa kasalanan. Patay tayo, namatay tayo spiritually dahil sa kasalanan. Kaya si Kristo binuhay tayo mula sa kasalanan, inilipat tayo sa spiritual. Ngayon, nung naging spiritual na po tayo, nakikipaglaban na tayo ngayon sa mga masasamang pananampalataya, nakikipagtuligsaan tayo, at kapag tayo'y pinatay, yun yung tinatawag na mga pinatay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Yun yung bubuhayin na maguli ni Kristo pagbalik niya. Kaya ang tawag ni Pablo, pagbalik ng Panginoong Jesucristo, ang bubuhayin ay yung nangamatay kay Kristo. Yun po, mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong lahat. After Tamayong, when I was declared as the son in September 13, 2003, that was the beginning of the trumpet sounding. Now I am gathering all of them, and they are going to become one. And that when that is finished, He has children to rapture.